Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kung nangyari naman kasi kay Loren, ang nangyari naman dito kasi kay Loren Legarda, mga kabunyog, kung titingnan natin, nung una okay naman si Loren eh. Nung kasama siya sa grupo nila, 'di ba? Ang magkakasama diyan, magkakadikit diyan sa Senado, si Ping Lacson, si Tito Soto, saka itong si Loren Legarda. Matagal silang magkakasamang tatlo. Si Mig Subiri, kumbaga yan yung mga panahon na ano pa siya, medyo maayos pa si Loren. Kahit papano magkakasama sila ni Soto, ni Lacson, ni Mig Subiri. Kaya lang nung bandang huli kasi, yun nga ang pinagtataka nila Lacson sa kanila Soto. Bakit nangyari kay Loren yun? Sumama sa DDS. Sumama sa Pro Duterte na mga senador. Sumama kila Marcoleta, sumama kila Cayetano, ang leader nila si Cayetano. Kasama nila si Pia, wala na. Mula noon, nagkalitsi-litsi na siya. Di ba? Tapos, ang problema pa kay Loren, yung pagsama niya kila Cayetano, hindi lang yung tipong napipilitan. Yung pagsama niya kay Alan, sa kakila Aimee, sa kakila Marcoleta, seryoso siya eh. Hindi yung tipong napipilitan lang. Nakikita niyo yung mga pinagtatanggol niya si Pia, yung nangyari sa Senado na putukan, kasama rin si Loren doon sa nagdrama. Di ba? Tapos yung yung nung itong si Alan Peter Cayetano ay unreasonable na, ginugulo na ang Senado. Isang buwan halos yun, ginugulo ni Alan Cayetano ang Senado. Dapat sana naliwanagan na doon si Loren, hindi pa rin. Kasama pa rin siya nila Cayetano. Nag-file pa sila ng kaso sa Korte Suprema. Kini-question yung pag-upo ni Win Gatchalian. Kaya, kumbaga, yan mga kabunyog? Iba talaga yung nangyari kay Loren. Akala niya, ito na ako, panindigan ko na to. Parang ganun. Samantalang pinapaliwanagan na siya, na sumama na sa... Welcome naman siyang tanggapin uli nila Lacson sa kani Soto. Si Lacson nga, sabi ni Lacson, okay lang ako. Kung babalik si Loren, tanggapin natin. Para lang matahimik na ang Senado. Hindi. Ang ginawa pa rin ni Loren, nanindigan talaga siya kay Alan. Diba? Diba? Ano yan? Hanggang sa huli, kasama siya nila Alan. Tapos nung nagsisimula na ang impeachment trial, sa kasama rin siya ni Pia Cayetano, ni Alan, ni Padilla. Wala, talagang siya, parang pinanindigan niya na yun na yung desisyon niya, yun na yun. Tagapagtanggol na siya ni Pia, tagapagtanggol na siya ni Alan Cayetano. Nawala na sa si Loren. Ang niya pa, mayabang pa siya na parang wala namang maikakaso sa akin. Wala namang baho na mauungkat sa akin. Yun ang naging problema ni Loren. Akala niya, yung sinamahan niya, sila Cayetano, tama yun. Napasama siya dun eh. Napasama siya sa pagsama sa grupo nila Cayetano ng mga pro Duterte, pro Sara. So yan. Nitong mga huling araw, tingnan nyo, kahit papano, si Chis Escudero, kahit papano, si Villanueva, nag-decide. Nung nagkakagulo na ang Senado, kasi ginugulo ni Alan Cayetano, nag-decide na si Chis Escudero sa si Villanueva. Sabi nila, tama na ito. Hindi na namin masasamahan itong grupong ito. Ginugulo na ng masyado ni Cayetano. Dito na kami sa grupo ni Gatchalian para magkaroon ng katahimikan ang Senado. Pero itong si Loren, hindi talaga sumama. Kung yun na yung chance na i-redeem niya yung sarili niya, hindi. Mayabang pa talaga si Loren nun. Sumama pa talaga siya kay Cayetano, kay Pia. Tapos nung nag-file ng kaso sa Korte Suprema, kini-question yung pag-upo ni Gatchalian.
Oh, kasama pa rin si Loren doon. Tapos kini-question niya. Siya kasi ang Senate President pro tempore. Nung Senate President si Cayetano, siya ang Senate President pro tempore. Tapos nung mag-eleksyon, ang na-elect na Senate President pro tempore, si Gatchalian. Hindi matanggap ni Loren. Sabi ni Loren Legarda, unconstitutional, illegal yung pagkaka-elect kay Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Doon, lumabas na yung pagiging ambisyusa ni Loren Legarda. Di ba? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang nangyari kay Loren. Kaya lately, itong si Loren Legarda, kahit may pagkakataon na i-correct niya yung mali niya, open naman siyang tanggapin nila Gatchalian. Open siyang tanggapin nila Mig Subiri. Open siyang tanggapin uli ni Lacson sa Canisoto. Sabi nga ni Lacson, kung bumalik si Loren, para lang maisaayos ang Senado matapos na itong gulong ito. Kasi ginugulo nga ni Cayetano. Sabi ni Lacson, tatanggapin, okay yun. Kahit daw masama ang loob niya. Ganon din si Soto. Kahit masama ang loob nila kay Loren, tatanggapin nila. Pero hindi. Talagang nanindigan si Loren para kay Cayetano. Kasama siya sa pumirma doon sa petisyon sa Korte Suprema. Kasama pa rin siya doon sa nag-live pa yan si Loren. Ano ang live niya? Sabi niya, unconstitutional, null and void ang pagkaka-elect kay Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Oh. Kaya, ano yun? Sa bandang huli talaga, parang pinanindigan na ni Loren na pro Duterte siya, pro Sara siya. Dito na siya sa grupo nila Cayetano. Hanggang sa huli. O ngayon, kala niya, wala siyang kakaharaping problema. O ayan na ngayon. Ang mga kaso niya ngayon, plunder. So panahon na ngayon na mag-isip siya. Panahon na ngayon na mag-isip siya. Itong si Loren Legarda. So, pupunta siya sa ibang bansa habang nandun siya, mag-iisip-isip siya niyan. Mag-iisip-isip siya niyan. Pagbalik niya ba ng Pilipinas, kung sakaling babalik siya, dun pa rin siya sa grupo ni Cayetano? Doon pa rin ba siya sa grupo ng mga pro-Sara? Yan yung dyan. Yan yung tanong sa kanya dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Pero, ang nangyari kay Loren Legarda ay isang malaking kahihiyan. Dati, nung mga panahon sa Senado, ang magkakagrupo ay si Soto, si Lacson, si Subiri, si Legarda. Kasama pa si Senadora Risa. Sila yung mga panahon magkakasama. Yun. Noon, maayos pa ang nasamahan ni Loren. Pero nung bandang huli, nung naging ambisyosa siya ginawang Senate President si Cayetano, ginawa siyang Senate President pro tempore. Tapos, Duterte na siya, Sara na siya. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari kay Loren, nanindigan na siya sa grupo ni Cayetano. Nung nagkagulo sa Senado, yung nagkaputukan, nung nandun si Bato, yun, kasama rin sa umiiyak yan, si Loren, sila ni Pia, yun nagsimula na. Masyado ng madrama. Pagkatapos, nung si Cayetano ay pinapalitan na, nandun siya kay Cayetano. Nung ginugulo na ni Cayetano ang Senado, nandun pa rin siya kay Cayetano. Ano man ang mangyari, balibalik ta rin man, nandun siya kay Cayetano. Tapos nung na-elect si Gatchalian na Senate President pro tempore, question niya pa rin. Yan ang mga nangyari kay Loren. So ngayon ang tanong sa kanya, mananatili pa ba siya dyan sa grupo ni Sara, ng Duterte at ni Cayetano? Yan. Pag-iisipan niya yan. Pag-iisipan niya yan. Kasi sila Chis Escudero saka si Villanueva, anong ginawa nila? Nung nakita nila na grabe na ang ginagawa ni Cayetano, hindi na tama, nag-decide sila. Umalis na sila kay Cayetano. Na-redeem sila. Na-redeem. O ngayon, may katahimikan na ang buhay ni Escudero at saka ni Villanueva. Ay ngayon, si Loren, may katahimikan ba ang buhay niya? Di ba? Wala. Di ba? Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Yan yung nangyari kay Loren Legarda.
Sayang yung pagkakataon na una, dati magkakasama sila nila Soto, Lacson, Risa, Subiri. Sayang yung pagkakataon na nung ginugulo ni Cayetano ang Senado, binibigyan siya ng chance na mag-redeem ng sarili niya. Hindi eh. Nanindigan pa rin siya kay Cayetano. Nanindigan pa rin siya para kila Duterte, para kila Sara. So ang tanong ngayon, ngayon na may problema na siya, plunder, tutuluyan talaga siya ng ombudsman. O paano na siya ngayon? Paano na? ha? Pareho sila ni Cayetano magkakaroon ng kasong plunder. Oh, ayan mga kabunyog. Yan ang nangyari kay Loren Legarda. Kaya pumunta siya ngayon ng Europa para medical leave daw, magpapagamot. Ang totoo, nai-stress na yan masyado. Nai-stress na yan masyado. Oh. Ngayon, ang sabi ni Mike Defensor nung binisita ni Sara, keep the faith. Keep the faith. Oh. Kumbaga, akala mo naman ang pinaglalaban nila tama. Sabi ni Mike Defensor nung binisita ni Sara doon sa kulungan. Salamat daw sa pagbisita ni Sara. Sila daw na mga ginigipit ng administrasyon, si Marcoleta, si Jinggoy, saka siya, nananawagan daw sila na keep the faith, sabi ni Mike Defensor. Kumbaga, panatiliin yung pananampalataya. Laban, walang atrasan. Ang tanong, Loren, kay Loren Legarda, laban din ba si Loren Legarda? Sasabayan niya ba sa laban si Marcoleta, si Jinggoy at saka si Defensor? Yan ang tanong. Di ba? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kasi sabi ni Mike Defensor nang bumisita si Sara doon sa kulungan nila, keep the faith. Kumbaga, panatiliing matatag ang kanilang pananampalataya. O pananampalataya saan? Sa pinaglalaban nila. O kung may pinaglalaban nga sila. Ang tanong ngayon, si Loren ba ay handa rin na sumama kila Marcoleta, kila Cayetano, ay kila Jinggoy at kila Defensor? Mukhang pag-iisipan niya muna yan. Ang sagot siguro dyan, ang sagot ni Loren dyan, sandali lang, pag-isipan ko muna. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.